So, good day. I am Elvin Gio Castillo, your student nurse from OLFU Level 1 T1B. So, now we will going to do the bed bathing, shampooing, oral care, and back massage. So, first we will check the medical chart of the patient uh, uh, if meron siyang any injury or may masakit sa kanya, and we will also ask for her identity to check to see if tama po ba yung pag tama yung i-assess natin na patient, and we will close the curtain or the door to have privacy for our patient. So now we will do the hand hygiene. And we will put the gloves. So now we will proceed for the bed bath. So we will put a towel on the head of our patient para maiwasan natin na mabasa yung kanyang bed. And also we will put towel sa kanyang upper part para maiwasan yung pagkabasa ng ating patient. Okay. So now babasahin natin yung yung pagpupunas kay patient. Okay. And pupunasin natin yung kanyang face from head to chin. Okay. At sa kabila din. Now, we will rinse. Babalawin po natin siya. Next, sa tenga naman, sa kabila, and sa kanyang leeg. So, now, babalawin ulit natin siya. And ililipat natin yung towel sa kanyang bandang kamay para maiwasan na mabasa yung kanyang bed. So, next, pupunasin naman natin siya from sa kamay pataas hanggang sa kanyang shoulder and sa ilalim ng kanyang armpit. Ayan. So, assuming na napunasan na natin din yung sa kabila, so now we will proceed sa kanyang legs. So, we will expose her legs to para magawa natin yung bed bath sa bandang ilalim. So, we will put the towel then ulit para magawa yung mabasa yung kanyang bed. So, now, pupunasin natin siya pataas din, galing sa baba. And, ayan. So, assuming na napanasan natin siya sa kabila, dahil we can able to perform it kasi masyadong dikit na rin siya sa pader. So, maaasin na natin siya. Ngayon ang tawag, gagawin natin yung dinner. Okay siya. Okay. So now we will perform the shampooing. So para hindi mapuwing si patient, lalagyan natin siya ng shower towel.
sa mukha para maiwasan na makontaminate ng sabon yung mata at mabasa. So, ayan. And we have here a feature serve as na pambuhos sa tubig sa hair patient. So, we will rinse the hair and put a shampoo and massage the hair para mawala yung mga bacteria or dandruff infection. So if the hair is thick, we will use conditioner. And after po nun, we will rinse now the hair ng patient. And alisin na natin yung towel na pinagtakip sa mata niya para maiwasan yung contamination ng sabon sa mata. Next, babalawin natin yung ulo ni patient. Ay, pupunasan natin yung hair ni patient. Ayan. Okay. So, now we will perform the oral care. The oral care is I will perform on the conscious patient kasi hindi naman siya tawag dito, parang brain dead or unconscious. So, can you sit? Okay. And now we have here a plastic cup and kung saan niya iluluwa yung tubig. So, now, papag-move natin si patient. So, assuming na nag-spit na siya. And now, yes, sa toothbrush. Toothbrush na natin si patient. Okay. So, we'll brush your teeth. Para oral care kay patient. Pati ko niya dila para maiwasan yung pagkakaroon ng bad breath and anything na maaaring makasira sa oral or sa bibig ni patient. So now, magmumumog siya and assuming na spit na niya yung after niya toothbrush. So, ginawa natin yun para yun nga maiwasan yung pagkakaroon ng bad breath. So now we will position comfortably ulit sa patient. Okay po. And we will ask the patient na tumigilid para naman for the back massage. So can you move sideward naman? So we will don't expose the lower part of the don't expose the lower part kasi i-massage natin siya sa likod. So, if you are in the clinical or sa hospital, kailangan itaas ni patient yung damit. And I forgot to tell po dun sa bed batting, if nasa hospital tayo, need ni patient na tanggalin yung kanyang damit. Pero dahil ayaw ni patient, so we respect her decision. So now we will remove the gloves. And I forgot to change the gloves on the oral care. So kailangan natin makapalit. So nakalimutan ko lang po, no? So now we will perform hand hygiene again para naman po i-perform yung back massage. So now we will get a lotion or any maaring gamitin sa pag-back massage kay patient. So dahil ayaw ni patient itaas yung kanyang damit bilang respect sa decision niya. So assume na nakataas yung kanyang damit. So we will massage her back para magkaroon ng relaxation at maging okay yung circulation ng kanyang blood. And after that, ipoposition ulit natin si patient. Okay?
in the comfortable position. So, after that, no, after natin i-perform ang bed batting, shampooing, oral care, and back massage. So, ginagawa rin natin yung mga yon. For first, on the bed bath, para sa mga patient na hindi kayang linisin yung sarili nila, pero kung kaya naman, i-assist na natin sila. Next, on the shampooing, para naman to sa mga hindi makaligo dahil hindi pa pwede dahil sa ating position. So we will do the shampooing para matanggal yung mga bacteria sa hair and the dandruff. On the oral care, para ma-provide yung hindi siya magkaroon ng bad breath and any kind of na problema sa bibig. Back massage, yun na for relaxation and blood circulation in the patient. So that's the end of our written demonstration about bed bathing, shampooing, oral care, and back massage. So thank you for watching po.